nasa, yung lawak niya is 1, 2, 3.5 meters. 3 by mga 3 yung diameter niya. Okay, so yung pinakamalawak ay 3 meters yung lawak po na nung detect natin. Okay, yung lawak ng paganoon ay mga 2.5 meters. So yan, medyo paliit ng itsura, medyo paliit dito, parang nag-egg shape siya. Hindi natin alam kasi yun parang yung na-detect yung yung ating locator, so ating detector. So yan yung ating na-detect. At dyan po, dito po meron na disturb. Okay, may tinabunan. So ngayon, i-check naman natin sa deposito. So gold po natin, gold. So i-calibrate muna natin yung gamit natin. So calibrate lang muna. So, sa na-disturb na area, okay, so doon sa may na-detect natin na parang hukay, na hinukay tapos tinabunan, na tunnel. So, ngayon doon natin i-check kung asan yung, i-check natin kung asan yung deposito sa na-disturb na to. Ayan, nag-cross siya dito. So, tingnan natin sa kabila. Okay, so dito banda yung nagko-cross. So, malamang dito yon pinaka-center niya. So, check natin. Ayan. Ayan. Okay. Ulitin natin. So, ayan. Try natin tignan yung sukat nung na-detect niya sa ilalim. So, ayan. Dito. Ayan, meron tayong nilagay na marka. Tingnan natin naman yung estimated na laki yung nasa kan. Ay, maliit lang siya. So, mga 1 feet lang. And then, tingnan natin niya kung ano ba, haba ba yun or kanya dito sa side naman. Ito. Para mas malawak natin tingnan. Ayan. Ayan. So, halos ganito yung laki niya. Lagyan ko lang ng halos yung laki niya. So, yan yung kwadrado na yan. Halos ganyan yung kalaki niya. So, nasa less than siguro 10 inches by 15 inches. So, ganun yung kalaki. 10 by 15 inches or 20 inches, 10 by 20 inches. O mga ganun yung laki niya. Okay, so ganyan yung estimated na laki niya. So, ayan. So, ngayon, i-check po natin kung ito ba ay decoy siya. Baka namang decoy lang to. So, i-check natin. So, ganito. Kakalibrate po natin yung ating gamit. Calibrate natin. Set natin sa decoy. Okay. Okay, so hindi nagbago. Naandun pa rin. Ibig sabihin nito, ayan, hindi siya decoy. Meron pa tayong iti-test mamaya kung decoy siya.
Okay, first test yun. Isang test pa lang yun. Okay, so ibig sabihin, hindi siya decoy. So, kasi naandyan pa siya. So, hindi siya nawala. Ngayon, next test. Okay, kakalibrate ulit natin yung ating detector. Okay, test natin sa decoy ulit. Okay, so wala, hindi naman niya na-detect doon sa isang test ng decoy. Okay, so magkakaiba po kasi yan. May mga calibration ako dyan para matest kung decoy siya. Okay. So, yung isa ay dapat hindi siya, dapat ay pag gusto mong itest siya ay magko-cross. Yung ito, katulad kanina, tinest natin sa decoy. Nilagay natin sa settings ng decoy. Pero, dapat ang gagawin niya ay dapat magko-cross siya. Okay, so yung pangalawa natin test ay ngayon naman ay dapat ito ay hindi siya mag-cross. Okay, so hindi dapat mag-X. So ngayon, yan. So ngayon, nako-confirm natin na hindi po ito decoy. Kasi nga approved dun siya sa dalawang test. Sa unang test ay dapat mag-cross siya. Sa pangalawang test ay hindi siya magko-cross. Okay, so ibang calibration po ulit yon. So, yan. Yan. So, yun. Good. Positive po ito. So, ito po yung prospect na isa. Ito ay mas malalim. Okay, so malalim to. Mas malalim to. Base doon sa distance po ng kahoy. Okay, so yan. At, yan po. At ito po ay ating malatansya po natin ay aabutin ito po ng almost nasa 15 to 20 meters. 15 to 20 meters. Yan. Ayan. So, iset natin yan. Okay, sige. Yan. Yan po natin. Check po natin at ulitin po natin. Yan. Calibrate natin sa gold. Para ma-double check talaga. Yan. So, kailangang i-double check para sigurado tayo. Ayan. Okay. Ito yung resulta natin. Okay, yan. So, ayan. So, triangulation po yan. Ayan. Okay. Ang kahoy na yan. Okay, so, yan po. Yan po ay manggagaling ng east po yan. So, papuntang west at saka ito ay nasa north yan, papuntang south. So, magkaparehas po yan na kahoy. Yan yung tinatawag na hardwood po yan. Matitigas po yan na kahoy. Yan po yung medyo dark brown black yung tawag ito. Yung kahoy niya. Pagka chininso mo yan, pagka ano yan, isa yan sa mga matitibay na kahoy. Okay, hindi basta-basta po yan. Okay, tatagal po yan. Okay, so yan po, yung triangulation na yan. At maraming salamat ulit sa ating panonood at sa pagsubaybay sa ating vlog na ito. So, thank you very much and God bless po.